Magandang araw sa mga kapatid kong subanin diyan sa Zamboanga del Norte. Medyo natunaw ng yelo dito sa amin pero medyo malamig pa rin ng konti, no? Kaya naka-jacket at naka-sombrero ako. So anyway, gusto ko lang ipahiwatig sa inyo na naggagalak talaga kami na makakatulong sa inyo. Kasi ang nangyayari, pag tutulungan tayo, meron tayong connection para magkaibigan tayo. Kaya yan ang talaga nagbibigay ng kagalakan sa amin at sa akin din. At saka napansin ko na kung lalo akong tumutulong sa ibang tao, lalong maraming blessings na binibigay ng Panginoon sa buhay ko. Kaya ganun nagagalak ako tumulong sa inyo. Gusto ko lang i-remind sa inyo ulit, no, yung sinasabi kong sa Bible na tithing, yung 1/10 ng inyong nakukuha, ibigay nyo sa pastor ninyo. In your case, ang pastor nyo si Pastor Gilbert, no? Kasi nakalagay sa Bible yan, na kung binibless tayo ng Panginoon, ang 1/10 ipamimigay nyo lahat sa leader ninyo, in your case kay Pastor Dent. Kasi nung panahon ng mga Israel, ang mga Levite parang mga pastor yan sila, wala silang lupa. So ang 1/10 ng produkto ng kanilang membro, binibigay nila sa kanila, sa mga Levites. Ganyan din gagawin natin. Ang 1/10 ng inyong mga produkto, mga kamote nyo, mga masamanok ninyo. Supposing 10 manok kayo, lumaki na, yung isa ibigay nyo kay Pastor Dent. Kasi, I'm sorry, Pastor Gilbert pala. Kasi kung wala si Pastor Gilbert, hindi kami makatulong sa inyo. Siya ang number 1 na contact namin na para matulungan kayo. Siya nag-encourage sa amin na tulungan kayo. Pero gusto ko talaga i-share ngayong araw ang pagdadasal. Bakit tayo magdadasal? Anong makukuha natin sa pagdadasal natin sa Panginoon? The first thing is that pag nagdadasal tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Yan ang one of the reasons na kailangan magdasal tayo. Araw-araw nagdadasal ako. Sa umaga magdadasal ako, Lord, bigyan mo akong kapayapaan, Lord. Kasi ako marami akong problema, bigyan mo akong kapayapaan. Peace. Tapos sa gabi, nagdadasal ako na bigyan ako ng kapayapaan. Alam mo, may sapa dito sa likod ng bahay namin. Kung sobrang ulan, nagbabangka ako. Mahirap kasi ang current masyadong malakas, no? Pero minsan maganda ang takbo ng tubig. Masarap magbangka. So ang buhay natin ganyan pag nadasal tayo, ang tubig ang stream at saka ang sapa hindi masyadong magulo, so maganda ang buhay natin, magkaroon tayo ng peace. Number 1, yun ang reason na kailangan magdasal tayo. Secondly, magdadasal tayo para malaman natin kung ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yan ang ibig sabihin ng pagdadasal. Nagdadasal, Lord. Araw-araw nagdadasal ako, Lord. Anong gusto mo sa buhay ko? Kasi kung ginagawa natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, mas maganda ang takbo ng buhay natin. So kailangan magdadasal tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng guidance, bigyan mo ko kung gagawin sa buhay ko para magandang takbo ng buhay ko. Yun ang dapat natin malalaman sa pagdadasal. Thirdly, ang pagdadasal na bumabalik tayo sa Panginoon kasi minsan lumalayo tayo. Pag mayroon tayong ginagawang masama, lumalayo ang relasyon natin sa Panginoon. Pero pag nagdadasal tayo, lalo tayo lumalapit. Alam, para mag-asawa ito, no? Minsan mag-asawa, hindi ba minsan nagkakagalit, no? Pero kung ang relasyon natin sa Panginoon ganyan din. Kung minsan malayo tayo sa Kanya kasi hindi natin ginagawa ang gusto niyang gawin. Pero pag nagdadasal tayo, napapalapit tayo sa Panginoon, balik ulit tayo sa Panginoon, mas masaya tayo kung malapit sa Panginoon. Thirdly, pag nagdadasal tayo, malalaman natin kung ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, ang purpose sa buhay natin. Kailangan ang buhay mayroon kang purpose. Kailangan mayroon kang patutunguhan. Hindi lang pawarde-warde, ganyan, kundi meron kang patutunguhan. So kung nagdadasal tayo, malalaman natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa ating buhay.
Kasi kung wala tayong purpose, baliwala, hindi papunta dito, papunta doon, wala tayong tuwid na paraan. Pero sa pagdadasal, binibigyan tayo ng Panginoon sa purpose sa buhay. And then number 4, pag nagdadasal tayo, lalo tayo na malalaman kung paano magdasal. Paano tayo makipag-usap sa Panginoon. Alam mo, mga anak ko nung bata pa, lagi lang gusto bili ng laruan, mga ganun. Nasusobrahan na ako eh. Sabi ko sa mga anak ko, okay, kung laruan, hindi ko masyadong bilhin niya. Pero libro, bibilin ko kagad. Kahit anong klaseng libro, bilhin ko. Kaya mga anak ko mahilig magbasa. So ganyan din ang Panginoon. Pag nagdadasal tayo, malalaman natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung alam natin gusto ng Panginoon sa buhay natin, mas tuwid ang buhay natin. Hindi baluktot. You know? So yan ang reason na bakit tayo magdadasal. And then lastly, ang pagdadasal, nagbibigay sa atin ng kagalakan. Bumabalik sa ating kagalakan. Alam mo, ang buhay natin hindi naman kagalakan lagi, di ba? Minsan marami tayong problema. Minsan magulo ang buhay. So, nadi-discourage tayo. Pero ang pagdadasal, ang nangyayari, bumabalik ang kagalakan sa buhay natin. Nakalagay sa Thessalonians, rejoice always, pray without ceasing, gives thanks in all circumstances. So pag nagdadasal tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung ano ginagawa natin sa buhay natin, mas maraming thanksgiving na binibigay sa Panginoon, the more blessing na nakukuha natin. So those are the 5 things I'd like to share with you. Ulitin ko tapusin natin ito, okay? First, ang pagdadasal, nagbibigay ng kapayapaan o peace sa buhay natin. Secondly, ang pagdadasal nagbibigay ng purpose. Bakit tayo nabubuhay? Malalaman natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Thirdly, ang pagdadasal, bumabalik tayo sa Panginoon dahil lagi tayong umiiwas, lagi tayong lumalayo, pero nagbabalik tayo sa Panginoon. And then fourthly, pag nagdadasal tayo, lalo tayo natuturuan kung paano magdasal para makuha natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. And then lastly, ang pagdadasal, bumabalik ang kagalakan sa buhay natin. Pag nagdadasal tayo. Nakalagay sa Biblia yan. So those are the 5 things I'd like to share with you. And I hope na magandang buhay ninyo habang tumutulong kami sa inyo. Talagang gustong-gusto namin tumulong sa inyo. And nagagalak ako na nakilala kayo dahil kay Pastor Gilbert. And I hope na tuparin ninyo ang pangako ninyo na ang 1/10 ng kanyang mga produkto ibigay nyo kay Pastor Gilbert, okay? Siya ang reason na bakit kami tumutulong sa inyo. God bless all of you. Makita tayo ulit next week, okay? God bless all of you. Nagagalak ako na makilala kayo.